Ate Janice? Palakpakan naman po natin sa iyo. Tutuwa po ako at bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Hindi po masasayang yung oras niyo. Bigyan niyo ako ng 20 minutes para po i-present yung party plan. Sino po dito yung may mga problema sa pera? Taas po kamay. Huwag na po, baka malaman pa. Okay. So, yun. So, mga po pala sila sa Labet. Kung siya po sa Valenzuela, sa Barangay Migrasyon. So, in-invite po ako sa business na to. Dati, negative na negative ako. Bakit? Kasi po, alam ko, yung mga ganyan negosyo is bulahan, lokohan, ganyan-ganyan. So, napaka-negative ko sa negosyo na to. In-invite ako ng kaibigan ko. Maraming bebe. Nagpupuan na ako sa bike. Tapos, makatugpuan ako dito ako, sumama na ako. Kasi sabi niya, sumama ka sa akin, meron akong papakilala sa yung chicks. Kaya ako po, hindi ako mahilig sa chicks. Kaya lang, dahil kaibigan ko po siya, sinamahan ko na po siya. So yan. So sinamahan ko po siya doon. Nakaupo po ako, katulad ninyo. Ayan, katulad natin, nakaganyan din po. Tapos wala po akong interest sa negosyo. Alam niyo po ba yung mukha na walang interest? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. So wala po akong interest. Sabi ko, ano ba yan? Yung sinasabi ng mga nagsalita po, pedicab driver. Kumita raw siya ng milyon. Nung sinabi ng pedicab driver na kumita siya ng milyon, bilang nanlaki yung mata ko kahit singit ako. Kasi ang mga tao, pag nakarinig ng pera, dahil ang tao talagang mukhang pera. Negosyante. So, yun. Sabi ko, ano yung ginagawa ng pedicab driver na to? Na nagkumita ng milyon. Ako konsyal, wala akong milyon. Sabi ko, ano yung ginagawa niya? Baka mapag-aralan ko, gawin ko. So, ganun din po yung tuturo ko sa inyo. Pag natutunan niyo po ito, mas malaki yung pagbabago sa buhay niyo. Mahalaga po ba ang pera? Pag-usapan mo lang yung pera. Mahalaga po ba? Ito po? Bakit sabi nila kahit walang pera, basta nagmamahal, okay na? Hindi sapat ang pagmamahal. Pinakausap ako. Sabi ng anak niya, Tay, gutom na ako eh. Sabi ng tatay, okay lang yan anak, nagmamahal na naman tayo. Pwede ba yun? Hindi no? Sa restaurant, Nasa may likod. okay. Ano po unang titignan natin? Sabi mo, kaliwa o kanan? Diretso ka lang, sa may kurtina. Kaliwa. Kaliwa. Kasi sa kaliwa, ano po yun? Presyo. Anak, ano gusto mo? Chicken. Chicken tayo. Chicken bang? Sige, tingnan natin kung magkano. Chicken, 450. Anak, ang chicken, cholesterol yan. Diba? Gulay ka na lang. Diba? Ano po na gusto nun? Yung gusto ng pulsang, hindi gusto ng natin. Minsan sa pestahan, pansinin nyo, pagkakaiba ng mahirap sa mga mayayaman. Sa pestahan, pag mayaman ka, pumunta ka sa pestahan, kinakainan mo, tontuwa. Lahat ng mga magandang mga plato, kutsara magaganda, kung ano yan, mga antik pa yan, nilalabas. At masasarap na pagkain, papakain sa'yo. Tontuwa yung mga may-ari ng bahay, habang kumakain mo, mayaman. Pero pag mahirap ka, habang marami kang kinakain, yung may-ari ng bahay, masama na tingin sa'yo. Di ba? Unfair maging mahirap. Saka iba pag may kotse. Alam niyo po yun? Diba may kotse? Pag ikaw, medyo bata ka pa, pag may kotse ka, ang tawag sa'yo ate. Sino yung bata dito? Ikaw ate. Yan. Ikaw ate, ilan taon ka na? 20. Pag ikaw may kotse ka, aba iba. Isipin mo nagkokotse ka. Pagbaba mo ng kotse, ang tawag sa'yo? Hot? Chick. Diba? Hot chick. Pero kahit nag-ganon, kahit may asawa na si ate, pag may kotse si ate, anong tawag kay ate? Hot? Mama. Mama. Okay, di ba? Eh si kuya, pag baba ng kotse, anong tawag sa kanya? Hot? Man. Hot dog. Ngayon, so iba talaga may pera. Sabi naman sa akin ng iba, gusto ko simple buhay lang. Meron po ba gusto simple buhay? Meron. Pero ako naniniwala, wala akong simpleng buhay. Bakit? Pag kayo po'y nagkasakit, pupunta po kayo ng ospital, maghanap kayo. It's either public or private. It's either pang mayaman o pang mahirap. Wala po ba kayo nakita simpleng ospital para sa mga may simpleng sakit? Ang magagamot, simpleng doktor? Mga mamaya pag tinanong ka, Dok, ano ba ang sakit ko? Tapos ubo ka, simpleng ubo. Diba? Walang simple. Kahit sa mga paaralan, it's either private or public. So, dalawa lang yan. So, sa Pilipinas po, dalawa lang para kumita ka ng pera. It's either empleyado ka or business. Kaya lang sa ating mga Pilipino, karamihan sa atin ay
Empleyado. Sa Pilipinas po, ano mas marami? Chinese o Pilipino? Mas marami? Pilipino. Pero sino mas mayaman? Chinese o Pilipino? Chinese. Sino kinikidnap? Chinese o Pilipino? Chinese. Di ba tayo nasaktan mga Pilipino? Ba't sila lang kinikidnap? Kasi walang pera? Pilipino. Tignan nyo realidad. Pag empleyado ka, pagkumparahin natin empleyado sa businessman, sino sa dalawa may sariling kotse? Business. Sino sa dalawa may sariling bayan lupa? Business. Sino sa dalawa ang nagsa-shopping? Business. Businessman. Sino sa dalawa ang nagwi-window shopping? Empleyado. Window shopping lang. Window. Sino nag-commute? Nakipagsisikan sa jeep, bisa sa MRT sa ano, kahit yung katabi may putok, BTS. Sino yung gumigising na maaga, umuwi ng late, pero wala namang natitira? Sino maraming utang? Empleyado. Empleyado. Sa Pilipinas, mas marami. Empleyado. Ba't yun ang pinipili nila? Kayo po, tatanungin ko po sa inyo. Ano po ba gusto nyo? Empleyado, businessman? Business. Ha? Business. Pares mo na Kasi sabi nila, pag business daw, may risk. Pero sa empleyado, meron siyang Sa phone. empleyado, walang risk. Kung 10,000 per month ka, 10,000 per month ka. Kaya lang, ang buhay mo, 10,000 lang din. Diba? So dito po, sa business, pag tumaya ka, pwede ka manalo, pwede hindi. Pero ang punto po, sa buhay, subok-subok lang. Pag sumubo ka, may chance ka ng makuha yung mga So nakita po natin. Bakit ba? Pag nag-empleyado ka kasi, magkano po sweldo ng empleyado? Pangkaraniwan sa Maynila, 10,000 per month. Ang malapit po dito sa 10,000 per month, may gastos ka. Unang-una, kumakain po ba tayo? Kumakain. Everyday, hindi na pwede MWF, di ba? So pag everyday kumakain ka, 100 po yan, kasya na po. Sa isang araw, pag sarili lang. Walang pa isang daan. Pwede na, pagkasyahin nyo na. Ang usapan nito, kayo lang pinag-uusapan natin. Sarili nyo lang. 100 pagkasyahin nyo, sa loob ng 30 days, 3,000. Pero kung maraming anak, Pag kulang pera, sa na lang. Diba? Okay. Namamasahe po ba? O naglalakad ka? Namamasahe. 100 siguro, kasya na, balikan. O pagkasyahin na. Pag kulang, magbago ka na, lower grades. Baba ka na, lower grades ka na. Kano? 2,000, kasi 20 days na naman. Pag sama-samahin po natin, electricity, tubig, sa renta sa bahay, mga magkano na po? 3,000. tubig nila, 1,100. Okay. Deser po ba? Naglo-load o nakikitext lang? Naglo-load. Kasi kung nakikitext na yan, nakakainis na. So sabihan natin 500 kasi lang po. Isang daan, tubig. 500 sa isang buwan, pwede na? Pwede na. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5. 8, 5. So naliligo po ba? Naliligo, may mga gamit tayo sa naliligo. Wala na ito, basta kasamahin natin. Siguro mga 1,000 kasi na. Buwan? Groceries. 9? 9,500. Pag ito pala empleyado, ang natitira sa'yo, sabihin natin, yung pang-date. Wala pa. Diba? Wala lang. Sabihin natin, hindi ka na nag-date. Magkano tira? 500. Natira sa'yo is 500. Ito malupit. Ilang taon kayo nag-aaral sa elementary? High school? 4. College? 4. Nag-review? 2. Diba? 1 ka muna lang. Awan na lang. 15. So 15 years ka, nagpakahirap, nagpakapagod, gumastos sa pera. Kasi pag nag-aaral, gagagastos ka pera eh. Kaya naniniwala ako na ang mga empleyado din is nagbi-business din kasi kapital mo rin yun eh. So ito, 15 years ka nagtrabaho, nagpakahirap para kumita ng 500. Bakit ko sinabi yan? Bakit ka ba sumasakay ng transpo? Dahil para makapunta ka sa kapasukan mo. Bakit ka kumakain? Alam na pagpunta mo doon, gutom na gutom ka. Bakit ka naglo-load? Siyempre para ma-text mo, post mo yung mga ano kailangan mo. Ibig sabihin, namubuhay pala tayo, parang nagpakahirap tayo 15 years para kumita ng 500. Okay. Kung alam niyo po yan dati, mag-aaral pa po tayo para kumita ng 500. Diba? Parang nakikita nyo. Magkano po sweldo na katulong ngayon? 1,000. 3,500. 3,500 yan. Yung katulong po ba nagbabayad ng kuryente? Pagkain? Transpo? Libre lahat. Yung 3,500 niya nasa niya. Yung empleyado, 500 niya nasa
pulsa niya. Sino mas matalino? Katulong o yung empleyado? Katulong. Katulong, kasi hindi naman nag-aaral eh. Pero may 3-5. Yung empleyado, nagpakahirap, nagpamaster, 500. So, ibig sabihin, ano po gagawin natin ngayon? Magkaka? Hindi, sino po mas matalino? Katulong o empleyado? Katulong. O ano gagawin natin ngayon? Katulong. Hindi naman po. Tutulong kayo ang business. Nag-apply na po ako eh. Ayan. So yun, so nakita na po natin. So malinaw na po. So papakita ko po paano ba gawin yung business. Okay? So, relax muna tayo. Nakikinig pa po ba? O lagyan na nga po natin yung kamay natin. Ganyan po natin. Para, kasi pera yung pag-usapan natin. Para tumawag yung pera natin. Lagyan po natin sa... Ayan. Lagyan po natin sa... Batok. Lagyan po natin sa batok. Batok. O, hindi na nakikinig si ate. Okay, batok. Tingnan ko kung nakikinig. Okay, nakikinig na po. Lagay mo sa batak din. Kasi bakit Sumunod na. Okay. Dito sa business na to, ano lang, simple-simple lang. Hindi mo kailangan magkaroon ng bantay, hindi mo kailangan magkaroon ng opisina ng babayaran. Dito, provided lahat. Okay. Paano ba mag-join sa business? Okay, bibili lang po kayo ng global package. Yung ganito po. 5 boxes po nito. So may kasama pong 5 boxes, libre na po yan. So nagkakaalaga po yan na 6,000. Ang inisyon mo. Mamaya po, sabihin ko po. Tatanay ko po kayo. Okay? 5 boxes. So pwede nyo po itong gamitin, pwede nyo ibenta. Pero tip ko, huwag nyo ibenta lahat. Mahirap naman na mag-ibenta ka, hindi mo nararamdaman, di ba? Ano naman sabihin ko, ate, subukan mo ito, napakagaling ito, napakagaling ito. Tatanungin ni ate, ikaw, nasubukan mo na ba? Hindi pa, ikaw muna. Hindi pwede, di ba? So yan. So 6 boxes yan. Pwede yung benta, pwede gamitin. Okay, pangalawa, 200,000. Sino po dito gusto ng 200,000? Lahat. Kaya lang, kailangan dito, patay. Insurance. Okay? Accident insurance. Ibig sabihin, lahat kayo naka-insure na, 200,000. Pag namatay kayo, kasi minsan, may ganyan eh, may ka-member kami, batang-bata, nasalpok yun, siya sa kanilang sasakyan. Ngayon, namatay. Umiiyak yung nanay, sabi, ay, anak ko, matay, di ba? So, iniisip yung nanay, ang daming gastos. So, iyak na iyak. Nung sabi ko, Nay, huwag kayo mag-alala kasi member ko na naging global yung anak nyo, is may makukuha pong 200,000. Di ba umiiyak yung nanay? Nung sinabi ko 200,000, sabi niya, ano ba yan? Cheque o cash? Pero na, ano na. Pero kung may isang pusa ka, hindi ka namamatay kagad, may 10,000 ka makukuha. 10,000 reimbursement sa ospital. Diba nakagastos mo sa ospital 10,000, makabalik yun. Bigay mo lang yung resibo. Aksidente, ano ba, nakagat ka aso. Pag kinagat ka ng aso, pakita mo yung resibo, pag mong dali yung aso doon, pakita mo lang yung resibo. Tapos kung pagkano yung ginastos, hindi ko yung babayaran. Okay? Susunod na buwan, wala kang pera, babayad ng kuryente. Hanapin mo yung kumagat ng aso sa'yo. Pakit ko ulit. Ano ka? Okay? So huwag naman, kasi baka mamaya, sabi ng aso, kahit sabi ng aso, ayoko na kagatin to, mas ulit pa sa akin to eh, di ba? So ayan. So 50,000. Mas may benefit. Katulad sa ating mga Pilipino, minsan umaawat tayo, mas tayo napapatay. Minsan binaril tayo, binaril yung kalaban, tumama sa'yo. Pag gano'n, napatay ka, nagpabok murder, bibigyan ka na 50,000. So yan. Okay po ba? Insurance? Insured tayo? Sa Pilipinas kasi, ang mga kotse, insured. Pero ang tao, hindi, baliktad, no? Dapat nga yung tao insured. Okay, pangatlo. Bibigyan po kayo ng free medical check-up. Pagkano mo check-up sa doktor? 100? 400? 300? Ano sabi ni Doc? Misis, kamusta na po yung... Kamusta si kumpare? O yung mga anak natin? O inhale, exhale. 400. Diba? Sa atin po, libre, pecalysis, x-ray, urinalysis, CBC, blood count, lahat po. Magsama-sama niya, magkano na? Mahal na. Papunta mga 1,000, mga ganyan. Pero sa Indroman po, pag member po kayo, papakita nyo ng ID nyo, bibigyan kayo ng free medical check-up. Pero yung pamasahe pa po namin, papunta doon. Natin yung pamasahe mo. Okay. Pero po kayo free medical check-up. So yan. Tapos susunod na kung may sakit kayo, papagamot kayo, One may bar. discount na kayo. Okay. Ano pa? Bibigyan kayo ng endorsement letter from BDO. So bubuksan po kayo ng ATM ng kumpanya.